5 times Best Stuntman of the Year. Imagine mo, ilan yung award ko sa'yo. 5 times best. Isang sabog-sabog, pero lahat ng staff doon umiiyak na. As in, akala patay na. Sumabog. Oh, doon ako nakahininga. Parang nasuffocate kayo sa... Wala, oo. Tapos si Kuya pilit pinawasak yung pinto. Nakalabas sa bintana. Oo, nilabas. Opo. Tabingin lang mukha ko. Ganun. Meron isang nerve na huminto. Sa utak. Hindi naman ni Pilit, hindi nag-aksaya ng panahon. Sinakay ako sa sasakyan niya. Tinakbo ko sa St. Luke, sa hospital ng E. Rodriguez. From Bataan, ha? Sa mismo? Oo. From Bataan? Oo. To St. Luke? St. Luke, so... Binangga ko lahat yung 4 na kotse, pang-5. Alam mo yung pang-5? Nakaganon na ako. Alan Garcia, yung production manager, pinapirma ako ng Weber. Baka kung may mangyari sa akin, wala pa na nagutan. Pwede nyo bang i-share sa amin para naman meron kaming idea at saka yung mga stuntman natin ngayon sa kasalukuyan kung magkano ba ang bigayan noon sa mga ganyang klaseng stunt? Kumusta kayo mga dre? Welcome sa Rai TV. Nais kong ipakilala sa inyo mga dre ang tao sa likod ng mga buwis buhay na stunts sa mga pelikulang aksyon, lalong-lalo na sa mga pelikula ni Ginoong Philip Salvador. Tinanghal siyang 5 times Stuntman of the Year dahil sa di matatawarang ambag sa industriya ng pelikula. Tiyak kong mamamangha kayo sa kanyang mga kwento tungkol sa mga pinakadelikadong stunts na ibabahagi niya sa atin ngayong araw na ito. Siya ay walang iba kundi si Ginoong Eddie Manyalak. Wala kaming mapwestuhan sa bahay ni Sir Eddie kaya nakiusap na lang kami na makigamit sandali sa barangay hall ng Barangay 155 Caloocan. Maraming salamat kay Kapitan Danny Tiope sa mainit na pagtanggap sa amin. Sige lang po, sige lang po. Okay lang po. Magandang maga po. Ako po si Eddie Manyalak. Bali po Tadasal lang po ako para po sa ating lahat. Ama namin sumasalangit ka, sambayan ang ngalan mo. Mapasa amin ang karian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan niyo po kami na aming kakanin sa araw-araw at patawarin niyo po kami sa aming mga sala para sa pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag niyo po kami pahintulog sa tukso. Iligtas niyo po kami sa lahat ng masama. Amin. Okay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga anak, ito Santo, sana po sila Ray po at si Benny, gabayan niyo po sa ganda ng ginagawa nila. Lagi niyo po sa iligtas lahat po ng kanilang pupuntahan. Dahil maganda po yung ginagawa nila, yung mga hindi na po na sa pinikula at mga tumanda na, binibigyan po nila ng prioridad para malaman ang nangyayari sa kanilang mga buhay. Maraming salamat po at magandang umaga po. Amen. Alright. Ang ganda naman nun. Ang ganda ng umpisa natin, sir. Pwede nyo po ba kaming kwentuhan kung paano ba naging buhay nyo sa pelikula? Paano kayo nag-umpisa dun? Bali, ganito nangyari sa akin. Nung grade 1 ako, bali, tinanong kami ng teacher kung ano ba mga pangarap kami sa buhay. Nagkataon na sa akin, tinanong ako, ano ba gusto mo maging paglaki? Gusto ko po maging driver. So, yung driver, binigay sa akin ng Panginoon Diyos. Almost 7 years, marunong na ako. 8 years to 9 years, marunong na ako magmaneho. Tapos, nung tinanong ako sa pangalawang pagkakataon, ano yung gusto mo? Nahiya po ako eh. Sige, sabihin mo na.
Gusto ko po mag-artista. So, nagtawanan yung buong klase. Nung bata ako, so hindi ko na napagpatuloy yung pag-aaral ko. Napunta ako sa Arce Production, sa Selecta Drive, Bonifacio. Bali, nagpo-produce din ng pelikula. Ngayon, nung kinuha nila akong boy, imagine mo, sa edad na mga 8 to 9, nagmamaneho ako ng Buick, Charger, Impala, Mustang. Wow. Yung malalaking sasakyan. Eh siyempre, mga amo, mayayaman sila, nagugulat sila bakit ako nagmamaneho. Kaya naman nila binibigay yung susi sa akin. Houseboy nga ako eh. Yung, pag binigay mo sa akin yung susi, iikot ko yun sa buong area ng area ng Selecta. Okay. Kaya, marunong ako kasi linis na linis ko yung kotse nila pag binigay nila yung susi sa akin. Alright. Ang daming nagugulat kasi yung bangko ko, nilalagyan ko upuan para lang ano. Bali lahat doon nag-start kaya gusto ko magpasalamat sa Arce, unang-una sa Supremo, Don Mauring Arce, Don Mauro Arce. Tapos lahat ng mga anak, Ariel, lahat sila, pinapasalamatan ko. Ngayon, nung umalis ako doon, nag-taxi driver ako. Ang edad ko naman is 14 years old. Batang-bata, no? 14. At saka may kaugnayan kay Estrada dahil si Boy Trinidad, inaanak ni Erap. Pangulong Estrada. Oo. Nagkataon na yun yung umpisa ko nagmano ng taxi. At wala akong karelyebo. Kasi sabik eh. Sabik ako magmaneho. Toyota pa noon, di pa uso aircon nung araw. Banat ako, banat. Tsaka nagkaroon ako ng lisensya, hindi ko nakita LTO. Bali, kinuha lang ako nung naging amo ko. Kinuha ako. Tapos yun, lumawak na hanggang sa naging truck driver na ako. Kaya pag kumain kami sa restaurant, bilang truck driver, sino yung driver? Eh, yung driver ho yan. Eh, parang nagtataka sila, no? Ayun, doon nag-start na lahat. Ngayon, nung nagtataxi na ako, dahil kumikita ako, nagtatruck ako, kumikita ako, kung ano na nang minamaneho ko eh. Biglang nakilala ko si Ray Chan at saka si June. Okay. Eh, siyempre, binibigyan ko ng pangangailangan nila, pinaiinom ko. Aba, isipin mo, sabi niya, nung malasing eh, bukas may shooting ka, ha? May shooting ka na bukas sa kay Lito Lapid. First time kong pelikula, Lito Lapid, anak ng tulisan. Siguro, hindi makakalimutan ni Senador Lapid yan. Siyempre, oo. At hindi ko rin makakalimutan, parang isang memory. Akalain mong wala akong alam sa industriya, wala akong alam sa pelikula. Dahil bata pa ako, mahilig ako acting eh. Kaya medyo na-actingan ko. Kasi ang naging role ko ron is alam mo, pinalupot sa katawan ko yung sawa. Tapos si Senador Lito Lapid, supposed to be, tulisan ako eh. Apo. Natutulog ako, tapos siya, tatakas. Pagtakas siya, umangat yung pa ako. Pumatong dito sa batok niya. Una nga, sinanggahan niya eh. Sabi niya, malakas eh. Dahil parang walang kontrol. Hindi naman niya alam na bagito ako. Apo. Hindi nga, inarang niya. Tapos, sabi niya, direct eh, parang malakas. Inulit. Pagpatong ko ng paa ko rito, sumubsob yung mukha niya sa paa ko. Siyempre, lagyan ng sebo yun para kunwari marumi. Ganon. Yun. Tapos, inangat ko na ulit. Out siya. At saka senador. Siguradong hindi rin na itong makakalimutan sa pelikula na yun. Nung panahon kasi na yun, nakabili ako ng Converse. High cut, sikat na sikat pa ng Converse to araw. That was year, anong year? Anong 19 yun, anak ng tulisan, alam na siguro nila yun. 70s? Parang ganun siguro. Parang ganun. Apo. Anak ng tulisan, kasikatan ni Senador. Sa bagay, hanggang ngayon naman eh. Bali yun, ninakaw yung Converse ko. Kaya pag pag na-relay ni Senador yun, puta siya pala yung nakawan doon ng Converse. Maalala niya kagad. Maalala niya yun. Tapos, nung ganun uli, pinainom ko uli, nung walasing uli, may shooting ka, walang atrasan. Puro ang bida naman, R. Basta lahat ng Ray. R, basta lahat. Ray Malonzo. Ray Rustan, Robin Aristorenas, lahat. Sila bida. Okay. Walang atrasan. Basta remind naman doon, nagkagulo pa yon.
Ah. Nagkaaway si Rep Alonso tsaka si Robin. Talagang nag-away sila off-cam. Oh, nag-away sila. Kaya lang nung panahon kasi yun, mami ni Robin, si Berine. Apo. Galit na galit. Yun yung pangalawang pinikula ko. Tapos yung pangatlo ko, Commander Melody. I-remind ko kay Senador Bong. I-remind ko kay Senador Bong nung pinikula ko Commander Melody, Ramon Revilla. Si Ramon Revilla, napansin ako. Nagkataon naman si Ramon Revilla, hindi niya nagustuhan yung acting ng isang goals. So ako napili niya. Nung araw, nung in-invite kami, as punta kayo ng Cavite at i-announce kung tutuloy ang pagtakbo ni Senador Ramon Revilla Sr. bilang senador. Eh ngayon, ang sabi niya, pahingi lang ng isa. Ako, hindi isa, binigay ko. Isang truck na butante. Pumunta kami doon. Kasi nagmamani ako ng truck noon eh. Pati yung amo ko, alam mo naman si Ramon Revilla na araw. Talagang iniidolo yan. Apo, syempre. Sumama pa yung amo ko, kasama yung truck. Punong-puno yung truck, dinala ko sa Cavite. Tapos doon na sinabi ni Senador Ramon Revilla Sr. na, tuloy na ang laban ni Senador Ramon Revilla. Pahingi po ng isa. Ayun. Pero isang truck din nala. Isang truck yung dinala ko. Ayun. Tapos, yun nga, hindi nung after nung Commander Melody, meron nag-ano sa akin, nagsabi na gusto mo bang mag-stuntman? Opo, sabi ko, Erning Reyes. Sabi niya, sige, kung gusto mo, pumasok ka sa SOS. Bali, sabihin mo, pamangkin kita. So, nung sinabi ko yun, na pamangkin ako, dala-dala ko yung taxi, pumarada ako, pumunta ako, mabilis. Nang sinabi pamangkin, pasok agad ako. Pero pasok hindi para mag-ensayo. Pinagbunot ako ng damo. Parang sinusubukan ka lang kung kwento ng iba na narinig ko yun. Pero dito talagang nakita nila, nililinis ko. Kahit anong dumi pa yan, nililinis ko. Mga ilang taong kayo nito? Teenager pa? Bata pa ako, almost 20 lang eh. Okay. Mga nagganon na edad ko eh. SOS, so ano, manuri? SOS, oo. Tapos, kasi yung SOS, hindi professional muna. Okay. Nung nag-professional, sila Eddie Nicart ang mga may hawak noon. Yung mga sabihin na lang natin na humiwalay sa SOS. Okay. Sila Eddie Nicart yun, sila marami pang iba. Siyempre, nagulat sila. Bakit ang taas lumipad niyan? Tapos nagkataon naman, na nung kailangan na bumalik kami sa SOS eh. Kaya ang tatakot talaga professional SOS stuntman. Okay. Kasi nauna yung professional. Okay. Ngayon, nung nandun na ako sa SOS, nagkataon, pumunta si Baldumaro. Nagtanong-tanong sa mga instructor kung pwede na yan. Kasi Pwede na isalang, gano'n? Oo, kasi gagamitin niya. Opo. So, gagamitin niya, napili nga niya ako. Tapos sabi niya, sige, mula ngayon, sasama na kita sa mga pinikula ko. Pag sinama kita sa pinikula, Baldumaro to sinama kita sa pinikula, mayroon ka ng Rudy Fernandez, may Bong Revilla ka na, may Jinggoy ka na, may Philip Salvador ka pa, Isberel ka pa. Ibig sabihin, pwede kang gumawa sa kanya basta kasama mo si Derek Baldo na naging ninong ko sa kasal. Unang pinikula ko kay Bong Revilla, ang title, isa lang ang dapat mabuhay. Okay. Bida si Jinggoy at saka si Bong. Ayun, bali, yun na, nagustuhan naman ako. Doon nag-umpisa na yun, isa lang dapat mabuhay. After naman, nasundan uli ng bodyguard ni Senador Bong. Binigyan ako ng pagkakataon ni Bong para doon sa pelikula niya na yun. Bali yun na nga. Okay. Kumusta yung mga stunt doon? Ano lang naman? Mild pa lang. Mild pa. Pero mild pa. Mild lang. Okay. Matindi talaga yung... Ayan yan. Mag-uumpisa tayo sa mild hanggang sa pinaka-extreme. Mild pa yun. Ngayon, Okay. Nung ang pelikula ko kay Philip Salvador, nakalimutan ko lang yung title, pero shooting kami doon sa Batangas. Ngayon nagkataon naman na hindi ako nakarating kasi nagpabinyag ako sa sa anak. Siyempre, medyo na-late ako. Okay.
So, no, parang napagalitan ako. Ni Ipe. Hindi, Kuya, hindi, Director. Baldo. Ni Direk Baldo. Hindi ako pinapansin ng grupo. Okay po. Tapos parang papalitan na raw ako. Okay. Tinanggap ko naman. Umalis ako, sumakay ako ng bus pa uwi ng Maynila, hindi nila alam. Siyempre, parang wala nang pumapansin sa akin. Okay. Bumalik ako sa pagka-taxi driver. Kumbaga, hindi lang yung movie na yon. Kumbaga, parang totally... Parang totally wala. Tinalikuran yung kasi Baldomaro yan eh. Okay, parang nagtapo din kayo. Parang, sa akin naman, parang kalabisan na yata na nandito ako dahil Okay. wala nang pumapansin sa akin. Okay. And then, After mo na ako, pag uwi ko, nag-taxi driver ako. Meron namang ginamit si Philip Salvador na ang pangalan niya ay stuntman, si Eddie Samonte. Hanapin mo yung Eddie Manyalak kasi basta gusto ko yun, parang ganon. Hinanap ako, kumakain kami ng pamilya ko, tapos biglang dumating nga yung si Eddie Samonte. Hinanap ko ni Philip Salvador. Shooting dyan sa Romel's Billiard sa may PJ. O di, dali-dali ako, sumakay na ako sa service niya, hinatid ako doon. Alam mo, sabi ni Kepe, tinapon ka. Sabi ko, bossing, sabi niya, pupulutin kita. Ako na bahala sa'yo. Sabi niya, kita. Mula ngayon, ikaw yung gagawa ng stunt sa akin. Wow. Kaya unang-unang nag-break, unang pelikula ko kay Bong, pero unang nagbigay ng break sa akin sa pagkakataon na yun, Philip Salvador na nagtiwala. Ang ginawa ko ngayon, para hindi naman ako lumabas na masama, pumunta ako kay Direk Baldo kasi ninong ko na nga. Kinausap nyo? Nagdala ko yung anak ko, nagpaalam ako sa kanya na nung baka makita mo ako may stunt na, baka magalit ka. Bingi ako permission sa iyo kung papayagan mo ako. Parang respeto. Respeto. Una parang ayaw pa niya. Pero nung bandang uli, sabi ni yung ninang ko sa kasal, Ninang Chayang, sabi niya, sige, payagan mo na yan. Kaya sinabihan na lang ako ni Direk Baldo, Ninong Baldo na, ingat ka lang. Sabi niya, ingat ka lang. Yun na, doon na ako nabigyan ni Kuepe ng mga break. Sunod-sunod na. Sunod-sunod na, mga stats sa So lahat ng naging movie ni Sir Philip Salvador, kayong madalas kinukuha sa stats? Halos ako. Ako lahat ang gumawa. Kung ikikwento ko sa iyo yung pelikula namin na yung Hanggat May Hininga, sa Bataan kami. Ang eksena ron na binigay nila ng tiwala sa akin, yung babanggain ko yung helicopter sa ere. Ayun. Yung babanggain ko yung helicopter. Lumilipad yung helicopter, lumilipad. Nag-ready na lahat. Lumilipad. Nung binangga ko yung helicopter, imagine mo kung hindi mabilis yung kotse, kasi pagdaan ko sa rampa, lahat giba. Di ba lahat ng rampa? Oo, okay. Yung, di ba, kunwari, ayan. Yes. Yung pagtakbo ng auto, wala ito, gibahan na to. Okay. Kaya lang, tumuloy yung lipad yan, di mabilis yung kotse. So, inabot ko yung helicopter. Move. Sabog-sabog, pero lahat ng staff doon, umiiyak na. As in, akala patay na. Sumabog. Pagsabog, pagbangga sa helicopter, sabog yun. sabay nung pagsabog. Sumabog na, diretsabe, doon ako sa loob. Akala nila, patay, as in patay na. Nakita nila, parang may gumagalaw yung kotse. Ang ginawa ni Direk Toto, kinuha yung ng bombero, Fire stick. ibinomba ngayon doon sa may harapan. Okay po. Ngayon, nung binomba yung harapan, ang dating nun, yung pressure ng usok lalabas sa likod. Doon ako nakahininga. Parang nasuffocate kayo sa... Wala na, Tapos si Kuya pilit pinawasak yung pinto. Ngayon, nung mawasak yung pinto, yung salaming, nagkakataon na pwede nila ako dukutin. Dinukot din ako kasi naka-helmet ako eh. Sabi, kung di ako Nalabas sa bintana. Oo, nilabas. Opo. Tabingay lang mukha ko. Ganun na. Bakit kaya Merong isang nerve na huminto. sa utak? Taranta si Philip. Sinakay ako sa sakyan niya. Imagine mo. Pero that time, wala kayong malay. Hindi, meron naman. Meron malay. Meron akong malay. Okay, and then? Kasi kung wala akong malay, baka yun na yun. Opo. Yung ginawa ni Philip, hindi nag-aksaya ng panahon, sinakay ako sa sakyan niya.
Tinakbo ko sa St. Luke's Hospital ng E. Rodriguez, Sa mismo? parang Bataan, ha? Sa mismo? Oo, From Bataan oo. to St. St. Luke's? Luke's, oo. At imagine mo, parang shooting eh. Ayaw niya ako pahawak sa iba. Talaga? Siya mismo ang nagtulak sa akin. Galing naman Tapos, Kuya Epe, ano? dinala ako dun sa yung akin totoo lang ha, yung Apo. nilan niya ako dun sa parang astronaut, papasok ko sa loob. Yes. CT scan ba yun? CT scan. Doon ko lang naranasan sa Enriquez yun, sa St. Luke's. Sabi nga ng doktor na mayroong isang ugat. Ngayon, pahinga mo muna yan dyan. Tapos, nilapitan ako ni Kepe. Sabi niya, Eddie, wala kang problema sa babayaran. Okay. Sagot ko lahat. Importante, gumaling ka. Madalit sabi. Galing. Madalit sabi, awa ng Diyos, tumagal din mga ilang buwan. Bumalik yung mukha ko. Tsaka bumalik yung, awa ng Diyos bumalik yung salita ko. Dati, Parang na-stroke kayo. Parang gano'n. Yun mismo. Okay. Kaya nang nung parang nabuhay ng gamot yung ugat, tapos nakakilala ako na albularyo, nakapangalan ko pa yata, mga Eddie. Apo. Ayun, bali. Ang bait ni Kuya Epe, ano? Oo, hindi ko naman Hindi niya kayo pinabayaan. hindi ko makakalimutan yan habang buhay. Pwede yung pasalamatan kahit short lang kay Oo, bossing, ako naman hindi ako nakakalimot. Yung kulang pa kay kwento ko, dadating pa ako sa award ko. 5 times Best Stuntman of the Year. Imagine mo, ilan yung award ko sa'yo. 5 times best Isang- stuntman. Apat na beses yung award ko kay Kuya Ipe. Eto sir, nabanggit niyo yung 5 times. Ano-anong movie po yun? Kung naalala nyo. Masahol pa sa hayo. Okay, masalvo sa Hanggat iyo. mahiningan. Okay. Pamilya Balderrama Pamilya Valderrama. at Chopring, Kidlat ng Maynila. At Joffrey, yung, kayo din pala ang part 2. yung part 2. Tapos yung kay Victor Neri, Ano yung pong movie? Notorious. Galing. Victor Neri, Director rin. Pare yun yung parang iba kasi para sa akin, lahat ng nangyari sa buhay ko, ang Panginoong Jesus Nazareno. Hindi ako magaling kung hindi sa mga action star na nagtiwala sa akin. Of Mga course. director. Yes. Sila lang yan. Hindi nyo maipamamalas yung talent nyo kapag hindi kayo nabigyan ng pagkakataon. So, Oo. malaking pasasalamat nyo rin ito sa mga direktor, sa mga artista na nagbigay sa inyo ng chance. Halos lahat, pinasasalamatan ko sila. Panginoon Diyos na yung bahala. Tapos, Sorry, hindi kayo mapaparangalan ng ganitong posteryosong ng parangal Best stuntman, bihira yan. Sa dami ng stuntman sa buong Pilipinas. nagkataon lang na natapat sa akin kasi alam mo naman yung meaning ng Best Stuntman of the Year. Ibig sabihin yung year na yon, Yes. pagka meron kang nagawang movie na kahindik-hindik. Yes. At hindi naman kilala kung sino. Basta, okay, instant tayo na. Sino gumawa nun? Yes. So, bukod dun kay yung stunt nyo with Philip Salvador na yun, yung sa helicopter, ano pa po ba yung mga delikadong stunt na nagawa nyo, sir? Marami. Pwede nyo i-share sa amin. Marami. Kasi yung ginawa ko naman to sa pinikulang Masahol pa sa Hayop. Yung Masahol pa sa Hayop, ngayon, nung nagbi-meeting sila kung paano gagawin, doon sa stunt na gagawin. Ang gagawin yata kasi babanggain yung 5 coaching nakaparada, tapos, pa-plunger. Meaning plunger, sasabog, lilipad yung kotse. Apo, gaganon siya. Lilipad yung auto. Okay. Ngayon, nagkataon naman na tinanong ako kung gagawin ko. Ang sabi ko naman, kasi ang instructor naman nila doon, si Turco Cervantes. Ngayon, sabi ko doon kay Turco, mawalang galang, sabi ko, sir, ikaw naman ang fight. Ang gagawin na lang natin, kung gusto mong gano'n na mangyari, sabi, ayoko naman sa pangunahan, sa instructor. Gusto mo, ibabangga ko yung jeep. Owner kasi type Ibabangga ko yung jeep, tsaka mo i-plunger. Wala na ako. Kasi pag nandiyan dyan ako, patay ako dyan. Sinabi ko totoo. Tanong ko sila. Tapos nagkausap ko sila ko, Kuya Ramon, Kuya Ipe. O sige, Eddie, ano ba gusto mo? Sabi ko, gagawin ko yan. Lalagyan ko rampa. Lalagay ko yung 5 kotse. Sasagasaan ko lahat yan. Okay. Tsaka pasabugin. Madalit sabi, okay yun. Sa akin, okay yun. Huwag na natin gawin yung ganun. Yun ang ginawa ko doon sa
sa ano, sa sayop. Ah. Di ba dalit sabi, ito. Mm. Ito. Eh kung ito yung, alam mo yung jeep, na yung bubong nun. Okay. Tapos open, paikot, Okay, sa gilid. open, di gaya ng kotse. Yung owner type jeep. Oo. Okay. Army type. Opo. Eh ngayon, kasi kung kotse, di ba, nasa loob ka lang, eh yun, hindi. Isipin mo, 5 kotse alam mo, hindi sa pagyayabang. Limang kotse. Oo, yung nakaparada na yan. Pagbangga ko sa unang kotse na to, natanggal yung bubong eh. O unang kotse pa lang ha. Sinagasaan ko lang, kung siguro kung ipapakita mo doon sa pelikula na yan, makikita. Oh. Binangga ko lahat yung 4 na kotse, pang-5. Alam mo yung pang-5? Nakaganon na ako. As in, parang tihaya. Ganyan na yung jeep. Oo, naka 380 na. Nandito ako sa ilalim, may ulo ko. Alam mo tong kotseng isa na to, bumangga doon. Tapos umangat pa tong jeep. Tapos bumagsak. Yung gulong, hindi gulong yung natanggal, kasama yung buong yung Opo. isa na kasi, tumalbog. Tinamaan yung apex tamaraw, wasak. Ganon. Ngayon, eto na. Grabe. Kasi ang ugali ko, pag gumagawa ko stunt, umaalis ako kagad. Parang, umaalis ako, makbo ko doon sa may, ng Santo Domingo Church. Doon kasi ginawa yun eh. Okay. Sarado yung Santo Domingo Church. Doon na lang ako naglulumuhot doon sa may, sa may labas. Papasalamat ako na nagawa ko yung stunt. Wala nangyari sa akin. Tapos ngayon, nahanap ako ng mga pulis. Sabi ng pulis, ikaw ba yung gumawa nun? Sabi ko, sir, grabe. Papakamatay ka talaga. Tayo na nga. Sabi sa akin, hindi sir, trabaho lang. Ganun lang. Siyempre, walang ikaw naman. Nai-imagine ko lang yung binangga. Nakakatakot. Hindi pa kayo kinakabahan bago kayo... Merong gumaya niyan eh. Hindi ko naman sinisiraan. May gumaya kasi diyan, alam mo yung bawal na gamot? Pelikula. Romney? Oo. May namatay doon Yung bawal na gamot, ginaya nila. Baka yun yung namatay. May namatay. Lang yung ginawa nila sa akin, kasi owner yung ginamit ko, sinabas. Pero ganun din, may 5 kotse rin, nasasagasaan. Oo, yung pala. Yung problema, yung ginawa ko na perfect ko eh. Yung ginawa niya, hindi nagtartel. Lumipad. Tapos yung kasama ko, stuntman, pangalan Lito Mina. Tinamaan nun. Namatay. Kumbaga, wala naman may gusto nun. Siyempre. Wala may gusto nun. Kaya lang, yung namatay na rin naman yung gumawa. Ang akin lang, kung sa akin nangyari yun, Diyos ko, iiyakan ko yung pamilya nun. Lahat ng tawad, ihingin ko. Kasi, wala di ba? Mahirap sabihin yung, magaling. Ibig sabihin, sir, yung idea na yun sa bawal na gamot, nagmula yun doon sa stand nyo sa Oo, parehas eh. Ganon na ganon? Oo, dahil yung kanya boss, akin on. Apo, kumbaga, total, tapos na rin naman na yun, di ba? Na sinishare nyo na lang yung inyong mga kwento. Oo, wala may gusto nun. Wala may gusto yun. Pero sa mga, pwede nyo bang i-share sa amin para naman meron kaming idea at saka yung mga stuntman natin ngayon sa kasalukuyan, kung magkano ba ang bigayan noon sa mga ganyang klaseng stunt? Meron naman akong natatandaan na Philip pa rin eh. Philip Salvador pa rin eh. Okay. Sabi ni Philip, magkano ba ibabayad niyo yan? Kasi masyadong, Delikado. yung ginawa ko masyadong, sabi nung producer yata, 80. Okay. Sabi niya, ni Kepe, tao yan, hindi yan hayop. Kung hindi niya babayaran yan, ako babayad 150. Sabi niya sa production? Oo, talaga? Oo, ginawa ng production, wag lang mapahiya, binayaran ako 150. 150. Isang liparan lang yan. Oo. Kaya Pero isang liparan, pero yung gagawin mo yung magpaplano, mga matagal. Kasi yung paniguro mo, Oo naman po. Yung safety mo. Yes. Hindi pwede yung, isa lang ang buhay natin eh. Oo. Kailangan naman bara-bara lang. Okay. So, Ba't sabi, hindi ko naman inaangat si Kepe. Pero
naramdaman ko sa kanya yung protection sa akin. Karamihan pala ng stunt nyo, puro car stunt kadalasan. Mas Kapag car stunt na medyo delikado na, di manyalak na yan. mas ako doon. Mas, parang, ang kwento ko naman sa ganyan, Okay. meron kasi yung stuntman na nagalit sa akin. Sabi ko naman, nakapagsalita kasi din ako ng masakit sa kanila. Okay. Sabi ko, ako basta sa kotse lang, okay na ako ron, hindi naman pwedeng lahat ikaw gagawa. Sabi ko, kung magkakapatid tayo, wala kang bigas, hindi ba bibigyan kita? Tama. Hindi pwede ako sa kotse, ako yung lilipad, ako rin yung sa motor. Hindi ganon, sabi ko. Kailangan bigayan tayo. Kung may tumawag sa akin, kailangan sa motor, ikaw yung nirecommend ako. Hindi pwede. Hindi, sila tumitira din ako niya. Hindi ba masyado kaswapang? Tama. Nasaktan sila. Hinamon ako sa tukan. Lalaban naman ako. Hindi naman sabihin pangalan. Para Talaga? walang issue. Parang, Saan nangyari yun sa tambayan namin doon sa Magnatec? Sabi ko, aminin nyo na. Pagka ganun ang ginawa nyo, swapang yun. Magkakapatid tayo sinabihan niyo po ng gano'n? Oo. Talaga? Diretso. Sabi ko pagka ganun, kumbaga, ikaw na nga sa kotse, ikaw pa rin sa motor, ikaw pa rin titira ng high pole. Ay, hindi ka na magaling nun. Swapang ka nun. Doon sila nasaktan. O, namatay na rin. Sabi niya sa akin, grabe ka naman, ba't kinuha mo pa yung award ng best stuntman? Dapat binigay mo na lang doon kay Lito Mina. Alam mo yung Lito Mina? Yung nasagasaan ng bawal na gamot. Siya yun. Hindi naman sinabi sa... Kung bibigyan mo ng award dyan, hindi ganon, best stuntman nga Tama. Paano, ang layo naman din sa best stuntman, bibigyan mo parangal. Okay. Kung tutusin, bibigyan mo... Pwede siyang bigyan ng special siguro. Yun, special award. Oo. Special- Dahil nagbuwis ng buhay. Correct. Pwede yun, pero yung sasabihin mong best stuntman. Tsaka hindi naman kayo ang nagdidesisyon yan. Kaya nga Yung committee. Salamat pa rin ako sa Philippine Movie Press Club. Ang daming magagaling na yan. Eden Edgar, Baldumaro, ang gagaling niya. Yes, of course. Tapat lang sa akin. Nung time nila, wala pang ganon. Wala. Okay. Tapat lang talaga sa akin. Nung time nyo. Oo, nung time ko. Okay. Siyempre, alam mo naman, wala may posible sa taas Apo. Pag talagang ibibigay niya sa iyo, kaya nga, parang swerte ko lang kasi naka 5 ka, Hall of Famer ka na. Kasi 5 times best stuntman ka Galing niya, sir. Sa pagsak, sir. Kumbaga, ako naman hindi naman ako nagsasabi na, hindi rin naman ako na, basta ako award, hindi ganun Basta binigay ng Panginoon Diyos sa'yo, magpasalamat ka sa Kanya. Meron pa ba kayong pwedeng... Dami. Baka may naalala pa kayong mga memory na stunt? Yung ginawa ko sa yung... Matutuwa yung mga... Ang unang... Kwento ko na sa'yo, yung Joe Pring, part 2. Ayan. Imagine mo, yung paliliparin ko yung jeep at hihiwalay ako. Kailangan makatalon ako. Siyempre, di ba, pagka marunong ka mag-drive, di ba? Pag binitawan mo yung silindador, ano mangyayari? Hihinto. Kasi mawawala na supply ng gasolina mo Siyempre. Di ba? Kailangan yung silinyador mo is todo mo. Pag alam mo nang yung gulong lumipad na pareho saka ka tumalon. Ibig sabihin, di ba, hindi na siya gumugulong Okay. Di ginawa ko ngayon Paano yung stunt? Di ginawa ko ngayon, ang ginawa ngayon nito ni Alan Garcia, yung production manager. Pinapirma ako ng Weber. Baka kung may mangyari sa akin, wala pa na nagutan. Pundi pa ako. Okay. Ang hindi ko lang gusto ron, bakit ngayon? Kung kailan ko gagawin. Ako mo yun? Madalit sabi, andun na yan ang choice. Tinira ko na. Okay. Tinira ko na. Ngayon, ang gagawin, kwento nyo muna sa akin. Paano? Yung gagawin, kasi aambusin si Kuya Ipe. Okay. Aambusin siya nila Edo. Okay. Nung umakit siya ng tulay, biglang tumilaw yung mga truck. Tapos nilabas na yung disabog, yung M203. Tapos yung mga Armalite. Nung makita niya yun, inano niya yung jeep. Kinabig niya? Kinabig niya para kesa mamatay siya. Apo. Yun na yung stunt na ginawa. Ngayon, humiwalay ako. Okay. Pagbagsak ko ngayon, si Tata Dan, hindi ko makalimutan
Mm. Sabi ni Tata Des, abulin nyo kasi yung nangyari sa akin, nahabol ako yung may motor naman, kaya lang mabagal eh. Yung nangyayari sa akin, naagos ako ng malayo, nagpa-floating na lang ako. Paano po bang nangyari sa stand? Paglipad mo, nasa gitna ka na ng Okay. dagat. Okay. Hahabulin ka ngayon nung inarkin na nilang bangka para kunin ka. Gabi yun eh. Siyempre, wala na ako doon sa ilaw nila. Opo. Ang layo na. Dilim. Oo. Okay. Ang dami nang umahabol sa akin. Hindi na ako nag-floating ako para hindi ako mapagod. Tapos yun, kita ko, pag akyat ng bangka, sabi ni Kuya Tata Deds, wala ko na. Ipe, bigyan mo ng pam-pam to. Sino ang Tata Des? Pati niya. Sabi ni Monson, tinignan ko mula pa hanggang ulo. Diaper ka ba? Sabi ko, sir, hindi. Bakit? Hindi ko nga alam kung nauna sa akin. Yung ganda daw kasi una ulo ko. Bagsak niyo yung ano nyo. Oo, yung una ulo, yung gano'n. Nakita kasi nila. Nakita yung diaper. Kung una ulo ko, tapos meron lang kahoy, biyak din yan. Siyempre Ang taas eh. Biyak din yan. Talagang mapalad. Alam mo yung award yun ang unang award ko. Joke. Si Robin yung yung nagbigay yung presenter ko, si Robin. Senador Robin Padilla. Galing Total, nabanggit ko na si Robin. Okay. Memorable. Okay. Hindi pa sikat yan, kasama ko yan. Alega Gang. Okay. Alega Gang, Bong Revilla. Senador Bong. Kung maalala niya pa. Tol! Wala ba niya, Chibog? Kami ko meron. Nung araw yun, tapos, after siya, nagbida siya, Carnap King. Alam mo bang ako ang pumatay sa kanya? Sa Carnap King? Oo. Ako yung ron eh. Hindi ko ma-recall. Sa kayo pala yun? Ako kasi nung bumili siya ng bulaklak, regalo niya sa mami niya dahil birthday. Ako yung, Metrocom. Kulay brown pa yung Metrocom ng araw. Opo. Nakita ko siya. Yun, nagkabulan na kami. Bulan. Tapos hanggang sa tumawag ng mga pulis, sinarang siya. Tapos bumaba siya, dala yung bulaklak. Tinadtad na namin siya ng bala. Meron pa akong ginawa kay Belo, yung Montemayor. Si Jeric Rabal. Kay Jeric Rabal naman. Ako naman napili rin. Talaga? Ngayon, ang eksena nun, habulan kami. Apo. Ako yung mobile, siya yung nasa motor. Ngayon, como sabi ko sa kanya, siyempre alanganin, hindi naman din ako gano'ng kilala ni Jeric Rabal. Paano yan? Hindi ba ako nakikita? Kasi truck pagitan namin eh. Dito siya dumaan sa masikip, motor. Andito naman ako sa highway. Ang gagawin ko ngayon, aabangan ko ngayon siya rito. Pagka malapit na siya lumabas, pa-i-spinning ko yung kotse, parang binangga ko yung motor, pero hindi siya nabangga dahil nakalampas siya. Okay. Ganun yung eksena, abulan yun. Abulan. Tapos ngayon, nung dumating na yung Pepsi Cola, Holler ng Pepsi Cola, umispin sa ilalim. Umispin si Jeric Rabal. Ibig sabihin na sa ilalim siya, ligtas siya. Problema ako. Pinalipad ko yung kotse. Dinaya nila, nilagyan lang ng tumama yung gulong sa gutter. Yung gutter yung mga sa island. Apo. Tapos para lumipad. Binangga ko yung buong Pepsi na yun. Pepsi na Paano yung tama nyo sa Pepsi? Paano, halimbawa? Ito Yung Pepsi, buti may helmet naman ako. Okay. Kasi wala na yung salaming nung harapan eh. Okay. Pero dami ko sugat dito. Kasi tumama. Ngayon paglusot ko doon, din mga botelya, di ba, tangay ko. Opo. Alam mo, pagbagsak ng kotse, dahil ko mo 15 mil lang yata bili. Pagbagsak ng kotse, tanggal yung transmission. Tanggal yung makina. Kasi walang karton. Mas itinira ko live, simento. Talaga? Oo. Makita mo nga kung makikita mo yung kotse, yung pa ako nakapatong na doon sa simento. Tumagos na.
ko ba nung panahon na yun? Ang lakas- Kalakasan ng loob ko yun eh. Lakas ng loob nyo, no? Hindi, iba pa rin talaga yung full power sa... Hindi, parang hindi kayo natatakot sa... Hindi, kasi para bang yung gumagawa ka ng pangalan, kaya hindi ka aayaw eh. Ang naalala kong ano sa akin, sinabi sa akin ni Tatay Bal nung nakaraan. Sabi niya, Ray, kung gagawa ka ng stunt, wag na wag kang magdadalawang isip. Totoo ba yun? Oo, totoo yun. Bakit po? Kasi ano yan eh, ako, yung kinuwento ko sa'yo hanggat may hininga. Alam mo bang gagawin ko bukas? Ngayon, hindi ako makatulog. Normal yung nervous eh. Siyempre. Normal yun. Ninenervyos pa rin. Hindi, lagi kong naalala eh. Ako, gagawin mo bukas. Ang hirap yan. Okay. Hindi, ang ginawa ko, nilibang ko yung sarili ko. Pumasok ako ng club. Hindi ako uminom. Juice ininom ko. Kumanta ako ng kumanta. Para mapagod. Para makalimutan nyo yung... Mapagod. Para pagdating mo ng hotel, tulog ka na. Okay. Pagod ka na eh. Titirahin ko na. Tinawag yung pamilya ko para huling ano mo na. Paalam. Oo, parang gano'n eh. Tapos papasalamat ako na iniyakan ako nila pero hindi naman ako namatay. Marami akong kwento kay Kipe. Meron pa yan ito. Si Ray Solo naman kumontak sa akin dito. Okay. Sinama niya ako sa yung pelikula na mga bata ang bida. Silaw pala title. Silaw na yon. Nagkataon naman itong si Ronnie Ricketts. Meron din akong gagawin na kontrata sa kanya. Sa Star Cinema naman yon. Nakalimutan ko na title. Si G. Tonji ang ano niya. Leading niya. Okay. Di mo dalit sabi, nandun ako sa Olongapo. Bigla tumawag. Shooting daw ako. Di nagpaalam ako sa director. Direct, sabit ako eh. Kailangan kong pumunta ron dahil nakakontrata ako doon. Pumayag naman. Alam mo, pag uwi ko, grabe. Bakit? Hindi ko kilala sarili ko. Yung kotse ko, total wreck. Durog. Pero buhay ako. Dalawa kami. May driver ako eh. May driver ako. Nagkamali kasi imbis na papunta kami ng Maynila, napapunta kami ng Bataan. Yes. Tika mo namin ganito, tulog kasi ako eh. Kaya ako na magmamaneho, napasama. Sampikit ko lang. Wala na. Alam mo, binangga ako, hindi sasakyan. Ano? Yung puno. Saan yun? Saan nangyari yun? Sa Pampanga. Saan? Ito magandang kwento. Dinalaw ako ito mas pinaka-highest to. Dinalaw ako ni Ray Solo sa bahay. Simento pa ako ha. Imagine mo, simento hanggang dito. Sabi niya, kumusta? Sabi ko, awa ng Diyos to. Mapagaling lang. 1 taon na nga ako eh. Kaya mo ba mag-shooting? Nag-isip ako. Hindi, kung papayag sila ng ganito yung tsura ko, shooting ako. Pumunta ka sa Old Comelec, Ray Solo yan ha. Pumunta ka ng Old Comelec at may pagagawa kami sa'yo. Ang director, Joey De Rosario eh. Philip Salvador. Ang title niya, Kahit Patir, gigibain ko. Rosana Roses. O di ba? Dumating ako sa Old Comelec. Dumating ako. May kotse, nakakotse pa rin naman ako. Pagdating ko doon, siyempre, hindi naman nakikita yung semento eh. Sabi ng utility. Tawag ka ni Joey kasi mag-meeting daw tayo sa gagawin. Di nga. Makita, sabi mo, di ako pwede. Nakita, ay, grabe, nakasemento. Di nga, alam mo, nagmamaneho ko, pa ako, yan. Ito yung silinyador, Kamay pa rin ginagamit. Nakita mo nung malaman nila Jeric Joey, na gano'n na itsura ko. Siyempre, dinaw na ako. Sabi nila natin kay Philip, pag dumating, bigyan na lang ng pera yan. Hindi niya magagawa. Bakit? Yung buo nga pa, hindi magagawa. Alam mo yun? Totoo na. Tama. Hindi, mahirapan ka eh. Kasi ang gagawin na paggagawa namin sa'yo, supposed to be, tumatakbo yung jeep.
Nakita nga sa side mirror, close up, aambusin Okay. ng dalawang kotse. So, ang gagawin ngayon, pag yung, wari, ikaw yung bida, pag ganun ng kotse sa'yo, uunahan mo. Babarin mo na shotgun. Pagputok ng shotgun, tinamaan yung driver, ano ngayon, lalampas ngayon dun sa jeep owner Wrangler yung paikutin Apo. Madalit sabi, pag tama ng driver, pinaikot niya ngayon yung Wrangler. Ayan ang gagawin ha. Hindi kwento ko na sa'yo. Papaikutin mo yung Wrangler. Pag ikot, yung kasamang nakakotse, babarilin mo rin ng tisabog yun. Aangat naman yung hood doon dahil doon tinamaan. Yes, yes. Hindi ngayon makikita yung, wala na makikita yung driver. Bababanggangan yun yung kotse niyang binaril ni Philip. Yun ang eksena. Okay. Yun ang eksena. Pader to, kahit pader din. Oh, kahit padar gigibay ko. Di ngayon, alam mo ba nung sinakay ako sa jeep, may Amerikano pa nga, kinukunan ako eh. Ang haba-haba ng semento ko, binuhat ako ng utility. Isinakay ako doon sa jeep na paikutin. Ganun, walang ano, yung totoo lang talaga. Di nga madalit sabi. Di sinakay na nila ako. Ito na. Ganun na, gagawin ko na eksena. Direct, pwede makiusap. Rehearsal take. Ibig sabihin, hindi na tayo magre-rehearsal take na. Apo. Kung hindi man makuha, makuha na. Diba? O sige, rehearsal take. Motor, action. Pag ganyan ng kotse, kinuha ko yung shotgun, binanil ko pa yun. Pong, hindi pagbaril na gano'n. Puta, pinaikot ko yung Wrangler. Umikot. Pag ikot, binanil ko sana pag tumakbo si Philip. Tama, di paano mo ginawa yun? Pusit, sa hirap na ng buhay ko. Oo, ang dami kong istorya kay Philip. May fracture kayo nun, ha? May fracture kayo nun, ha? Oo, totoo yun. Hindi pa ako sa pelikula niya na aksidente, ha? Opo. Sa silaw. O kaya, hindi, sinisolo pa rin ang dahilan nun. Kaya hindi niya ako pinuntahan. Malabo yun. Kaya ikaw, Derek, Direk Ray. wag mo na akong anuhin, minamaliit mo ako, joke lang. Pinagalitan ba naman ako sa ospital? Ito. Alam mo, masaya lang ako kasi diyan kayo. Kahit paano yung sinabi ko, nabanggit ko. Pero totoo lahat yan. Pero yan, kung hindi sa Pungay sa Sareno, hindi ba malapit lang yung Quiapo? Sa Comelec. Wala imposible. Alam nyo, sir, malaking bagay din kasi itong nagkikwento nyo yung mga dati nyo experience. Kasi habang buhay na to, nandyan na yan. Mapapanood pa rin ito ng mga susunod pang Jimmy. Ganito, natulungan ako niyan. Okay. Kasi gumagawa ng pelikula yun doon sa Bulacan. Di ba may bayan ko ron? Nakita ko ni Senador Lapid, pinasya na namin sabi ni Senador, sama niyo to ha. Automatic, kinabukasan. Sa probinsyano? Oo, kinabukasan, kasama na kami. May problema lang. Ano problema? 10,000 araw ko. Laki, ha? Hindi kasi 10,000. Ako ng ABS. Ginamit mo yung pangalan ko. Accredited ako ng ABS. Okay. Pero yung 10,000? Wala akong problema kung magkano yung bayad mo sa akin. Kung hindi mo ginamit yung Manyalak, ginamit mo na lang, kunwari, kung ano man, o Eddie Alvarez. Wala yun. Walang presyo yun. Kung hawak pa rin kayo ng ABS? Oo, ang dami kong ginawa sa ABS. Grabe. Ano mo ba nung hinulog ko yung bus? Natakot na yung nun eh. Gustong ihulog sa bangin, nasa loob ako ng bus ha. Ay, ayaw nung Sabi niya, wag, bakit ka daw, mamatay ako. Lilipat lang doon sa mababa. Judy and Santos yun. Hinulog ko yung bus doon. Kaya lang nagulat sila. Narinig ko kagad, si Manyalak, tingnan nyo. Andito po, si Manyalak ko nasa likod ko na. Tumalon ako. Hindi ka sasama doon, durog ka doon, sumama ka. Tumalon ako. Bago tumama doon sa ilalim, wala na ako. Makatalon. Aling nyo naman? Hindi, kasi ang maganda sa ganyan, kagaya ng sinabi ko sa'yo na aksidente ako, wala sa plano yun, hindi mo alam yun. Tsaka importante dyan yung... Ang maganda rito sa stand, sinasabi na sa'yo,
kaya lahat mapag-aaralan. Importante rin yung presence of mind. Tinulungan din ako sa police, kumita rin ako na kahit pa paano. Sir, ayan, napunta tayo sa kita, sir. Sa mga sunod-sunod kasi yung mga project nyo eh. Tapos malalaking stunt pa. Kumusta naman na naging ano nyo doon? May mga na-invest ba kayong mga ria-ria? Ayun, kahit ganyan yung bahay ko, sa pelikula yan. Na ito yung na-invest nyo? Floor to, Okay. floor. Okay. Tapos yung May bahay kayo sa Bulacan? yun, bigay ng Manamawal pa yun. Ah, Papasalamat naman ako sa kanila. Isa ako sa napili na mabigyan. Wala akong kasama nung naging aloko. Nung naging aloko doon, buti, araw. Oo nga pala, mga Dre. Nung etong buwan na to, nakaraang linggo, binisita namin si Sir Eddie kasi na-hospital po siya, na-confine po siya dito sa East Avenue. East Avenue, di ba? Sa East Avenue. Buti nga nakalabas na kasi dapat ang setup namin sa hospital talaga ang interview. Nagulat kami, nakalabas na pala. Buti naman na... Kaya naman ako nakalabas, namatay yung katabi ko. Yung nangyari ngayon, Natakot kayo? noong May 15, birthday ko yun eh. Apo. Nakaramdam ako ng hirapan ako huminga. Tapos, kung merong e-bike, sinakyan ko. Ay, pinarada ko doon sa bahay ng mayor. Pagparada ko doon, kilala ko si Ram, tsaka yung mga lahat ng security ni mayor, iniwan ko muna, pero di ako nagpalata, nahirap-hirap na ako. Gumagapang ako eh. Tapos, nung kasakay ako ng bus, sabi ko, hindi ko na kaya. Bumaba ako ng S-Medical. Kayo lang mag-isa? Ako lang. Emergency. Kaya nga doon sa bahay na sa Bulacan, halos kulang isang taon, ako lang mag-isa ron. Doon sa bahay na. Yung mga anak nyo, nasaan po yung mga anak nyo? Yung ibang mga anak ko kasi, tinutulungan ng kapatid ko, pinag-aaral. Okay. Kaya doon sa Pataan. So, hindi kayo magkasama sa bahay? Hindi, minsan, gumapasyal, gumagano'n. Basta, ang hirap pala ng ganun pag may nangyari sa'yo. Siyempre. Wala kang kasama. Buti hindi gabi. Araw. Nung pagdating ko sa East Medical, sabi ko doon sa doktor, meron na ako. Kaya, kahit wala akong kasama, inadmit ako dahil nakita Anak mo yung sarili nyo, no? Oo, inadmit ko. 3 araw ako sa baba, naka-wheelchair lang eh. Tapos, nung nagkaroon na ng kwarto sa taas, inakyat ako sa 5043 sa 5th floor. Tumagal na ako doon hanggang mag-iisang buwan. Ngayon, namatay yung katabi ko. Ganon din, sakit, diabetes. Yung nga, nakita ko ngayon. Oo, nakita nyo pa yun eh, di ba? Di ba yung pagpunta namin, kinabukasan naman. Kinabukasan namatay. Pinanong ko sa doktor, Dok, magkano, paano po ba gusto ko na lumabas? Sabi niya, kung kailan ka pa lalabas, sabi niya dapat mga almost September pa eh. Kasi operahin ka pa sa paa dahil sa diabetes mo. Pero okay naman na lahat ng ng mga to the echo mo, sa puso, tapos yung sa lahat, marami, x-ray, ang dami, lahat ng ginawa sa akin, marami. Kaya parang general na rin. Apo. Tapos sabi ko, Dok, baka naman pwede makiusap. Pumayag naman, pero pipirma ako ng Weber, kasi September pa dapat ako palalabasin. Okay, ang tagal. Tinanong ko na yung yung bill ko, 135,000. Marami naman tumutulong ng mga senador din, bibigyan ka ng guarantee letter. Pero yung isang kagandahan doon, sinagot na ni Bongo ng malasakit. Malasakit. Mga social, daddy. Na-zero nyo na po ba? Oo, na-zero. Galing. Kumbaga, yung ginastos na lang namin doon, yung mga pagkapagkain. Tsaka syempre, mga maintenance nyo ngayon, yung gamot. Grabe. Bumili ako isang araw yung maintenance. Umutang ako sa kooperatiba. Tapos, may nabasa pa ako kay Senador Lapid na nagbigay eh. Nakakita ko dito Lapid eh. Nagbigay ng financial. Sa inyo po? Sa asawa ko. Ito kasi katrabaho yun eh. Okay. Yun, nakita ko yung pangalan ni Nito. Tapos siguro kung napanood din na to, bahala na sila kung ano man yung mga itutulong nila sa akin. Kasi po si Sir Eddie Manyala po ngayon, mga Andre, ay mayroon po siyang karamdaman. Ano pong sakit niyo ngayon, sir? May konti ako sa puso. Sa diabetic din po ba kayo? Diabetes. Tapos meron akong yung pinapatak sa mata na yun ang mahal eh. 1.6 saka 1.5. Yun ang mahal. Kaya lang dahil senior ako,
nakukuha ko na lang ng 1,100 na lang. Yung tulong from Mowel Fund po, na di ba meron, Hindi pa, wala pa. wala pa to. Ang Mowel pa ng tulong nila, yung lahat ng resibo na binili mo ng gamot, Sa isang buwan? hindi, isang taon. Isang taon. O isang taon yan, yearly yun. Yearly. Okay. Ngayon, bibigyan ka nila 8,000. Malaking tulong pa rin yun Siyempre. sa akin. Kaya lang, kailangan mo lang ng mag-provide ng resibo. Apo. Sa hospital man, wala na dahil sinagot na. Masama magsinungaling. Lalo kang karmahin. Maganda na yung kung ano lang. Hindi, sir, sana yung kwentuhan natin na to, makarating dun sa mga kaibigan natin. Yung lalo sa mga senador, alam mo kung bakit? Senador sila. Senador kasi, sir, mawalang ganas Ano na nila po. dyan? Senador? Andiyan po yung asawa ko, nagtatrabaho bilang janitress. 35 years old na po. Kaya kung matulungan niyo po ako, kayo na po bahala na magpaabot. Ang gamot ko po, pinatotal ko is 32,000. Giga ako para ako nalulunod. Tumayo ako, kadalawang beses ako. Pumasok ngayon yung doktor ng gabi, almost mga, sabihin na natin, mga 11 o'clock. May kasamang 5 nurse, puro lalaki. Hinarang ko sila. Yung pinto, hinarangan ko. Sabi ko, Dok, parang awa mo na, bibigay na ako. Hinubad ko yung pantalon ko. Paghubad ng pantalon ko, ang bayag ko kasi laki ng bola. Hindi bolang malaki yung bola ng bata. Tapos yung ari ko, kala mo kinagat ng alupihan. So maga-maga, nagdesisyon yung doktor. Ang sabi ng doktor, saksakan nyo ng pampaihiyan. Sinaksakan ng nurse. Tingin ko, dalawa yung sinaksak na sa swero ko. Kinabukasan, bumaha yung kwarto. 2 galon at kalahati ng 6 liter ang lumabas. Tapos nung linggo, naka 2 litro. Grabe, yung pala yung manas. Ganun Pero di makakalimutan ng doktor. Ganun karami? Oo. Kung hindi doon sa doktor, wala na. Lunod na ako ngayon, kung hindi naman lumabas, dialysis. Apo. Hindi lumabas lumabas Apo. Nahiya nga ako yung buong kama na yan, di ba nakarating kayo? Apo. Bumaha yun. Sa dami ng tubig. Bumaha yun. Kaya ako, sasamantalayin ko na. Papasalamat ako kay Dr. Guerrero, yung hinarang ko, pasensya na po kayo. Sila Dr. Fuson, Chua, Dr. David, yung si Dr. Jess, na mga nagbigay ng gamot, nagbigay ng insulin sa akin. Maraming salamat sa iyo, sa lahat ng mga nurse dyan, na nandiyan dyan, na nag-iingalaw ako no, nagtatakbo ko sa inyo, wala ako makain. Binigyan niya akong biskwit, tapos pati asukal, kinain ko na para tumaas yung sugar ko. Kasi nag-negative 20. Sabi ng doktor, buti nagising pa ako. Grabe, no? Ang dami kong kaya nung namatay yung katabi ko, parang awa mo na, uwi na ako. Ano yung pwede niyong i-advise sa mga bago nating stuntman, mga baguhan na nangangarap din na maging isang Eddie Manyalak? Alam niyo yung mga bago ngayon, ang ipagdasal natin, sana sumigla yung industriya. Kasi panahon yun na yan Opo. Kasi kami, tapos na kami dyan, senior na ako. Mahirap na sabihin yung kakayanan ko. Kung ako tatanungin mo, seryoso ako. Ang nagbago lang sa akin, mata. Kasi may glaucoma ako. Pero yung dibdib ko, hindi pa. Kaya ko pa magpalipad ng kotse. Kung bibigyan nila ako ng break. Nasa loob ka lang Pero yung mga talon-talon na, hindi na yan. Kalokohan na yan. At nga pala, sasamantalayin ko, dito na rin lang ako Opo. Nang mag-basketball ng araw, kalakasan ko. Ako lang siguro meron sa kanila. Ngayon. Award with FPJ, Ano pong award to? Mythical 5. Galing, O sa kay FPJ, di ba? FPJ. Puti, may kikwento ko kay manager. Ayan nga, kwentong Hindi manager. ako nakasama sa pelikula niya. Ayan, kwentong FPJ tayo. Unang-una, ito. Pero tignan mo. Eto sir, bago tayo magtapos, bigyan niyo ako ng kwentong FPJ muna. Si Fernando po, di ba, presidente si Estrada. Opo. Ay di umalis sila. Opo. Nahuli si manager. Ako wala akong kasama sa kotse. Kotse ni Philip yun, hindi ko kotse. Nagtanong ngayon si manager, kaninong kotse yan?
Sabi ko, manager, kay ano po, Kuya Ipe, sumakay, sa harap. Ako driver ha. Alalay si Jimmy Santos sa likod. Opo. Nagwangwangan na. Alam mo naman ang presidente. Ngayon ako nagmamanaw kay PJ, biglang stop. Sabi ni PJ, mo itutuloy yan. Naka-red light, Ako pala yun. Naranasan ko eh. Nung ako, nito ako. Kaya ang ginawa nila, Erap, nagintuan. Hinintay si PJ. Hinintay sila, nauna sila eh. Oo nga po. Hinintay muna kaming mag-go. Saka lang sila. Tapos sabi ni manager, lumabas sila Rudy Fernandez. Sabi ka na, dito ka na sa kotse. Lumipat na si PJ sa kotse niya. Magkakasama na sila Philip, sila Bong, sila ano. Pinagmanayan niyo pala siya? Oo. Ang buti binanggit mo. Yung presidente, ang namamahala naman doon, buhay pa nun si Conrad po. Apo. Voluntaryo ako. Pampanga kami, dami nagpapakain. Basta dala mo si PJ. Oo, ang dami. Punta yan, dito na kayo kumain. Oo, sa natural, kinumbita ka eh. Opo. Madaling dalhin si manager. Kasi mabait eh. Sayang lang. Marami. Sayang lang. Kung galit yung... Oo naman po. Di wala. Wala talaga. Walang tatawag sa inyo. Ang dami tawag sa amin. Volunteer lang ako driver. Magmaneho. Marami kayo nag-volunteer nun eh. Oo, no? marami. Dami nga. Lahat ng goons, mga ano. Marami. Marami rin naman nagwalang hiya kay manager. Marami din mga ano. Oo. Tapos may kwento ako. Sir, pawak nga sir. Bibiling ko na lang sa inyo to, sir. Alam mo bang may kwento ako na hindi ko na. Bibiling ko na lang. Ito nga pala yung award ko. Pinasalamatan ko lahat ng stuntman na tumulong sa akin. Lahat ng mga direktor, pinasalamatan ko. Nagugulat si Kepe. Puta, ako lang yata, di pa sasalamatan na ito. Bilang binanggit ko. Kung hindi po sa taong ito, wala ako sa kinalalagyan ko sa ngayon. Sa ngayon, ibig sabihin, di ba, hindi yung habang buhay. Siyempre. Sa kinalalagyan ko sa ngayon. Bossing, Philip Salvador. Maraming salamat yung award ko nun. Galing. Galing ni Kuya Epe. Idol. Okay lang po ba pasalamatan natin yung mga followers ng Rai TV? Dahil kung hindi po dahil sa kanila po, wala to eh. Kung hindi po dahil sa Rai TV, hindi nyo po ako mapapanood at hindi ko masasabi yung buong kwento ko. Tsaka lalong-lalo na sa mga tagapanood natin. Tsaka habulin ko lang na nung nasa ospital ako, nagpapasalamat ako sa mga nagtulong-tulong ng mga kapatid ko. Nagbigay ng pera para pangkain ko. Lahat-lahat sila, kahit hindi ko kamag-anak siyan, si pinsan ko, si Manyalak Jr. at saka si Jesus, sila Joseph. Maraming salamat sa inyo sa lahat ng mga binigay nyo. Alma, salamat kapatid ko, Bunso. Sa Bataan, bigay din niya ng tulong lahat. Tapos, ang magandang pasasalamat kila Rai. Dahil kung hindi kila Rai at Belly, hindi nyo malalaman at hindi ako makakapagpasalamat sa inyong lahat. Kaya sana po patuloy po silang gabayan sa lahat po ng magandang ginagawa nila. Ako po yung nagpapasalamat sa lahat po ng tumatangkilik ng programang Rai. Sana po tuloy-tuloy yan. Okay. Thank you po. Lalo na kay Kapitan pala, kay Kap. Salamat. Kay Kapitan Dani. Joke na binigyan kami ng pagkakataon dito sa barangay. Maraming salamat. Kap, konting ano lang. Barangay 155. 155. Konti lang po. Okay, salamat sir. Salamat. Tagto lang. It's a wrap. Kalimutan mag-subscribe. Paalam.